Mga idolo, may isang team na halos hindi pinapansin nitong mga nakakaraang season. At ngayong araw lang, ay biglang naging isa sa pinakamapanganib na kupunan sa paparating na season ng NBA. Imagine this mga idolo, Giannis Antetokounmpo naka-hit jersey na, kasama si Bam Adebayo, at pinapatakbo ng ating kababayan na si Erik Spoelstra. At ngayon, biglang naging isang bangungot sa buong Eastern Conference ang South Bay. Pero sapat ba si Giannis para ibalik ang Miami Heat sa tuktok ng NBA? O isa lang ba itong superstar experiment na maaaring pumalpak? Pag-usapan natin yan. Hello guys, welcome! Yo, what's up mga idolo? Welcome back sa ating channel. Kung bago ka pa lang sa channel, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at pindutin ang notification bell button para updated ka sa lahat ng NBA news, analysis, at basketball stories. Mga idolo, tapos na ang era ni Giannis sa Milwaukee. At ngayon, opisyal lang may bagong tahanan ng Greek Freak. Giannis Antetokounmpo ay isa ng Miami Heat. At kung akala ninyo na simpleng superstar trade lang ito, nagkakamali kayo. Dahil maaaring ito ang trade na magpapabago sa buong Eastern Conference at posibleng magbalik sa Miami Heat sa NBA Finals. Pero sapat na ba si Giannis at Bam para maging kampiyon? O may mga butas pa rin ang roster na maaaring sumira sa kanilang title hopes? Mga idolo, isa na naman tayong saksi sa isa sa pinakamalaking trade sa kasaysayan ng NBA. Pagkatapos ng mahigit isang dekada sa Milwaukee Bucks, matapos manalo ng MVP, Defensive Player of the Year, NBA Championship at Finals MVP, opisyal lang nilisan ni Giannis Antetokounmpo ang Milwaukee Bucks at miyembro na ng Miami Heat. At ngayon ang tanong ng buong NBA world, nabuo na ba ang susunod na championship team? Magpipit ba si Giannis sa sistema ni Erik Spoelstra? Magkiklik ba ang tandem nila ni Bam Adebayo? At kaya ba nila makipagsabayan sa Celtics, Knicks, Cavaliers at iba pang contender sa East? Mula kay Dwayne Wade hanggang sa big three ni na LeBron James at Chris Bosh hanggang sa Jimmy Butler era, ngayon ay may panibagong mukha ang Miami Heat. At walang iba kundi si Giannis Antetokounmpo. Sa edad na 31, dala niya ang karanasan ng isang champion at isa sa pinaka-dominanteng resume sa NBA. Hindi lang siya superstar, isa siyang franchise changer. At sa sandaling maisuot niya ang Heat jersey, automatic na magbabago ang tingin ng buong liga sa Miami Heat. At ngayon, pag-usapan natin ang posibleng starting five ng Heat. Kung pagbabasihan natin ang kasalukuyang roster, malamang ganito ang unang lima ng Miami Heat. Point guard, Davion Mitchell o Jahmir Young. Medyo hindi kilala, pero malamang mga idolo, gagawa ng move ang Miami Heat para makakuha ng mga ayos na point guard. Pero don't get me wrong mga idolo ha, maayos na player din naman si Davion Mitchell o Jahmir Young. Para naman sa shooting guard, Norman Powell. Para naman sa small forward, Andrew Wiggins. At power forward, si Giannis Antetokounmpo. At para sa sentro, si Bam Adebayo. At sa totoo lang mga idolo, napakabagsik tingnan ng lineup na ito. Hindi ito lineup na puro opensa lang ha. Ito ay lineup na kayang manakal ng kalaban sa depensa. At pag-usapan din natin ang tambalang Giannis Antetokounmpo at Erik Spoelstra. Isa ito sa pinaka nakakatakot na kombinasyon sa NBA ngayon. Sa Milwaukee Bucks naging successful si Giannis. Pero isipin natin to, kung ano ang mangyayari kapag nahawakan siya ng isang coach na itinuturing ng marami bilang pinakamahusay sa basketball ngayon, si Erik Spoelstra, ang ating kababayan. Kilala si Spo sa paggawa ng adjustment, pag-maximize ng talento, pagdisenyo ng depensa, at paglalabas ng pinakamahusay na version ng kanyang mga players. At para sa maraming analyst, maaaring si Spoelstra ang coach na pinakaangkop kay Giannis ngayon dahil pareho silang may iisang mentality, disiplina, trabaho, walang reklamo, panalo ang priority. At iyon mismo ang Heat culture mga idolo. Giannis at Heat culture. Kapag pinag-uusapan ng Heat culture, may tatlong salita agad na pumapasok sa isip. Hard work, conditioning, accountability. At kung may superstar na parang ginawa para rito, si Giannis Antetokounmpo yun. Hindi siya umaasa sa talent lang. Pinaghirapan niya lahat. Mula sa pagiging payat na bata galing Greece hanggang sa pagiging isa sa pinakamagaling sa NBA ngayon. At iyon mismo ang klase ng player na gustong-gusto ng Miami Heat. Pero ang tanong ng marami, magkiklik ba ang Bam at Giannis? Ito ang pinakamainit na debate ngayon.
Marami ang nagsasabing may spacing problem. Pareho silang hindi elite shooters. Pareho silang gustong umatake sa loob. Pero mga idolo, may ibang side ang kwento lagi, ha? Dahil pareho rin silang elite defenders. Pareho silang versatile. Pareho silang kayang magbantay mula guard hanggang center. At pareho silang unselfish. Kapag nahanap nila ang tamang chemistry, posibleng ito ang pinakamahusay na defensive frontcourt sa buong NBA. Defensive nightmare. Isipin ninyo ito, may Giannis ka sa weak side, may Bam Adebayo sa paint, may Wiggins sa wings, may Davion Mitchell na nangungulit sa point of attack. Napakahirap makascore laban dito. Pwedeng mag-switch, pwedeng mag-zone, pwedeng mag-trap, pwedeng mag-double team. At lahat ng iyon ay specialty ni Erik Spoelstra. Para naman sa opensa nila, ito ang bahagi na kailangang bantayan. Hindi magiging problema ang depensa eh. Ang tanong ay opensa. Pero may dahilan para maging optimistic ha. Dahil hindi na kailangan gawin ni Giannis lahat. May Bam, may Powell, may Wiggins, at may sistema si Spo. Posibleng makita natin si Bam bilang playmaker sa high post. Habang si Giannis Antetokounmpo naman ang sumisira ng depensa sa cuts at transitions. Kapag tumatakbo ang Miami Heat sa fast break, siguradong mahihirapan ang kalaban. Sa haba ba naman ng mga player nito, di kayo mahihirapan? At pag-usapan din natin ang papel ni Norman Powell, isa sa pinakamahalagang piyesa sa lineup ngayon. Dahil kapag nagsiksikan ng depensa para pigilan si Bam at Giannis, si Norman Powell ang maaaring sumunog mula sa perimeter. Hindi siya superstar, pero siya ang klase ng player na nananalo ng playoff games. At pag-usapan din natin ang papel ni Andrew Wiggins. Marami ang nakalimot kung gaano kahalaga si Wiggins noong championship run ng Warriors. Elite defender, athletic wing, reliable scorer, at hindi kailangang maraming bola para maging epektibo. Eksaktong klase ng player na kailangan sa tabi ng isang superstar tulad ni Giannis Antetokounmpo. Pag-usapan natin si Davion Mitchell o Jameer Young. Kung depensa ang hanap ni Spo, malamang si Davion Mitchell yan. Kung mas mabilis sa transition game naman, maaaring si Jameer Young yan. Pero kahit sino sa dalawa, hindi nila kailangan mag-average ng 20 points. Kailangan lang nilang kontrolin ng tempo at alagaan ng bola. Kaya ba nila talunin ng East? Ito na ang pinakamahalagang tanong. Sa East, nandyan pa rin ang Boston Celtics, New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Indiana Pacers, Orlando Magic. Pero iba na ngayon ang Miami. Hindi na sila simpleng playoff team lang. Meron na silang bona fide superstar. At sa playoffs, mahalaga iyon. Dahil kapag di kita ng laban at kailangan ng bucket, may Giannis ka na. At ngayon, championship favorite na ba sila? Kung ako ang tatanungin mga idolo, hindi pa sila clear number 1 favorite. Pero siguradong nasa top tier contenders na sila. Dahil meron silang superstar, elite coach, elite defense, championship experience, at ang kulang na lang ay chemistry. At kapag nag-click ang chemistry ng roster na ito, hindi lang finals ang kaya nilang marating. May totoong chance silang manalo ng Larry O'Brien Trophy. Ang trade na ito ay hindi lang tungkol kay Giannis. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng Miami Heat sa seryosong championship conversation. At kung may isang organisasyon na marunong gumawa ng himala sa playoffs, walang iba kundi ang Miami Heat ni Erik Spoelstra. Ngayon, nasa kanila na ang isa sa pinakamagaling na manlalaro sa mundo. At ang buong NBA ay kailangan mag-adjust dahil ang South Beach ay may bagong hari na. At ang pangalan niya ay Giannis Antetokounmpo. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like ang video, subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayo updated sa NBA trades, breaking news, player stories at basketball analysis. Comment down below sa tingin ninyo, championship team na ba agad ang Miami Heat at ilang panalo kaya ang makukuha nila sa regular season. Maraming salamat sa panonood mga idolo. At tandaan, kapag ang isang dating MVP ay napunta sa isa sa pinakamagandang organisasyon sa NBA, siguradong may mababago sa balanse ng liga. Hanggang sa susunod na video, dahil dito sa channel na ito, basketball ang tunay na panalo. Once again, this is your Spotlight and Sports. Maraming salamat mga ka-sports.